Hello. Hello mga gwapa-gwapo. Nandito ako Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Ito binigay sa akin. Kagabi pa to. Nasa Oseas 1. Ang taksil na asawa ni Oseas at ang mga anak niya. Nang unang kausapin ni Yahweh ang Israel sa pamamagitan ni Oseas, ang wika ni Yahweh, mag-asawa ka ng isang masamang babae upang magkaanak ka sa kanya, sapagkat ang buong bayan ay nagpapakasama at nagtataksil sa akin. Tumalima na naman si Oseas at nagpangasawa niya si Gomer na anak ni Diblaim. Di nagtagal, ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Jezreel ang ipinangalan mo sa bata, sabi ni Yahweh, sapagkat ipaghihiganti ko ang dugong ibinubo sa Jezreel. Hindi na magtatagal at parurusahan ko ang sambahayan ni Jehu at wawasakin ang kaharian ng Israel. Sa araw na yaon ay ipalulupig ko sa kaaway ang Israel doon sa kapatagan ng Jezreel. Naglihing muli ang asawa ni Oseas at isang babae naman ang naging anak. Tawagin mo siyang di kinahabagan, sabi ni Yahweh sa ama ng bata, sapagkat hindi ko kinahabagan ni patatawarin ang Israel, ngunit ako'y mahabag sa sambahayan ni Juda. Ililigtas ko sila hindi sa pamagitan ng pana, tabak, digma, mga kabayo, ni ng mga ngabayo, kundi sa sarili kong kapangyarihan. Nang maawat na si di kinahabagan, naglihi uli ang asawa ni Oseas at nagsilang ng lalaki, at sinabi ni Yahweh, tawagin mo siyang di ko bayan, sapagkat kayo'y hindi ko na bayan at ako'y hindi na ninyo Diyos. Sa 10. Ibabalik ang Israel. Gayon may magiging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel. Hindi mabibilang sa karamihan, at sa dakong sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan. Sasabihin ko sa kanila, kayo'y mga anak ng Diyos na buhay. At magkakasama uli ang mga taga-Juda at mga taga-Israel. Sila'y hindi hinirang ng magiging pangulo nila, at uli silang lalago at puunlad, at yaoy magiging dakilang araw ng Jezreel. Ang taksil na si Gomer, nasa to na ako. Palitan mo ang pangalan ng iyong kapatid na lalaki, tawagin mo siyang aking bayan, at ang kapatid mong babae ay magiging kinahabagan. Pakiusapan mo ang iyong ina, sapagkat iniwan niya ako sa kanyang asawa. Pakiusap mo siya na iwan ang kanyang likong pamumuhay at talikdan na ang pangangalo niya. Kung hindi, huhubaran ko siya hanggang matulad sa sanggol na bagong silang. Wawasakin ko siya at gagawing isang ilang, sasalantain hanggang makatulad ng tigang na lupa. Babayaan ko siyang mamatay sa uhaw. Hindi ko rin kahabagan ang kanyang mga anak, sapagkat sila'y mga anak na pagkakasala, pagkat ang kanilang inay naging babaeng masama. Kahiyahiya ang naging pamumuhay ng babaeng naglihi at nagsilang sa kanila. Sinabi niya, hahabulin ko ang aking mga mangingibig na nagbibigay ng aking pagkain, inumin, damit at lahat ng kailangan. Nag-react yung Holy Spirit ko dito sa 4 and 5. Hindi ko rin kahabagan ang kanyang mga anak, sapagkat sila yung mga anak ng pagkakasala. Tandaan nyo yan, basta mga anak ng pagkakasala, sapagkat ang kanilang inay naging babaeng masama. Kahiya ang naging pamumuhay ng babaeng naglihi at nagsilang sa kanila. Sinabi niya, hahabulin ko ang aking mga mangingibig na nagbibigay ng aking pagkain, inumin, damit at lahat ng kailangan. Dahil dito, kakalatan ko ng
Mga tinik ang kanyang daraanan. Paliligiran ko siya ng pader nang hindi siya makalabas. Hahabulin niya ang kanyang mga mangingibig, ngunit hindi niya aabutan. Sila'y kanyang hahanapin, ngunit hindi siya masusumpungan. Kung magkagayon, sasabihin niya, babalik ako sa aking unang asawa sapagkat higit na mabuti ang kalagayan ko noon. Higit na mabuti ang kalagayan ko noon sa piling niya kaysa ngayon. Hindi niya malamang ako ang nagbigay sa kanya ng pagkain at inumin at sa akin nanggaling ang lahat ng pilak at ginto na ginagamit nila sa pagsamba kay Baal. Kaya't babawiin ko ang aking ibinigay na pagkain at inumin. Babawiin ko rin ang mga damit na ipinagkaloob ko na itinakip sa kanyang kahubaran. Ibinibilad ko ang kahubaran niya sa harapan ng kanyang mga mangingibig at walang makapagliligtas sa kanya. Nag-react yung Holy Spirit ko dito. Ibibilad ko ang kahubaran niya sa harapan ng kanyang mga mangingibig at walang makapagliligtas sa kanya mula sa aking kamay. Wawakasan ko na ang lahat ng kanyang kasayahan, mga kapistahan, mga araw ng pangilinan at lahat ng itinakda niyang pagdiriwang. At sasalantain ko na ang kanyang mga ubusan at mga punong igos na sinasabi niyang upa sa kanya ng mga mangingibig niya. Lahat ng iyan ay kakanin ng mga hayop at mistulang gubat ang kauuwian. Parurusahan ko siya dahil sa mga araw na pista ng kanyang ipinagdiwang sa karangalan ni Baal, sapagkat nagsunog siya ng kamanyang sa mga Diyos-Diyusan. Nagsuot siya ng mga alahas at humabol sa kanyang mga mangingibig at ako'y nilimot niya at pinabayaan, sabi ni Yahweh. Ang pag-ibig ni Yahweh sa kanyang bayan. Ngunit masdan mo siya muli, kung susuyuin, dadalhin ko siya sa ilang kakausapin ng buong giliw. Doon ay ibibigay ko sa kanya ang mga ubasan niya at gagawin kong pinto at pag-asa ang kapatagan ng suliranin at tutugunan naman siya tulad ng panahon ng kanyang kabataan. Nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto at sa araw na yaon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi na aking Baal, sapagkat ipinalimot ko na sa iyo ang mga pangalan ni Baal at hindi na ito mababanggit pang muli. Sa araw na iyon, makikipagkasundo ako sa mga hayop, sa parang, sa mga ibon, sa papawirin at sa mga nilikhang gumagapang sa lupa. Aalisin ko sa lupain ang pana, ang tabak at ang digma. Gagawin ko ang lahat ng ito alang-alang sa iyo at ikaw ay mahihimlay ng matiwasay. Ikaw ay magiging aking asawa,